So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, paano ko na nga ba na didisiplina yung alaga ko, paano ko napapatigil yung ugali niya, or paano ko siya i-handle kapag nananakit siya sa akin. So, isa lang tong alaga ko and pagdating ko, salbahe na talaga siya. Ayan, mag-isa lang kasi siya, hindi siya sinasaktan ng mama at papa niya. So, alagang-alaga siya. Halos nung bago ako, lahat ng gusto niya is nasusunod. Tapos para iyakin yan siya. So, nung ako na yung nag-alaga, una, inaano ko siya, syempre, pag gusto mong makuha yung loob ng bata, una is, kuhanin mo muna yung ano niya, kung ano yung mga gusto niya, laruin mo muna siya, alagaan mo, ayan. So, kahit na naiinis na ako nung bago, yung pasensya ko talaga is sinagad na talaga niya. So, parati na kaming magsasama and unang beses na inano niya ako, tinabla niya ako, andyan yung mama niya, sabi niya sa akin, sinigawan niya ako, sabi niya, umalis ka dito, hindi kita gusto, sabi niya ganun sa akin, sabi kong ganun, sige, iwanan kita dyan, di na ako makikipaglaro sa'yo kahit kailan, katabi ko lang yung nanay kumakain, tas ako nasa lapag kalaro siya, tas nagulat yung nanay sa sagot ko, sabi niya sa bata, tingnan mo, sabi niya ganun, wala ka ng katulong pagkaganyan, sabi ganun ng ng mama niya, tas tumigil siya. Ayun, pumasok ako sa kusina, pinabayaan ko siya dun sa may lapag naglaro. Iniwanan ko talaga, alam ng mama na kapag galit ako is umiiwas ako, ayokong makipag-usap, alam niya ng mama. So, punta ako sa kusina, nagawa ko ng mga gawa-gawain doon and pinabayaan ko siya. Tapos nung huli, umalis silang dalawang mag-asawa, iniwan yung bata and tinignan siguro nila kung mag-aaway na naman kami. Pero pag iniiwanan mo kasi yung bata na galit siya, titigil yan. Ayan, so ang ginawa niya is okay na siya uli. So naglaro na kami. Pangalawa is nagiging salbahe na siya. Ayan, naninira siya ng gamit, binabato niya, and pag nakikita niyang nagagalit ako, mas lalo siyang ginaganahan. So, ang ginagawa ko, kapag halimbawa may sisirain siyang gamit and pinipigilan ko, ayaw papigil, iabot ko sa kanya, o sige, sirain mo, ginaganon ko sa kanya yung gamit. Sige, sirain mo, sige, sabi ko ganun. Talagang inaano ko, sige, para masira na yan, para wala na akong ligpitin, ginaganon ko. Kapag ginaganon ko siya, titigil na yan siya. Hindi niya na gagalawin yung gamit na yan. So, ganun yung ginagawa ko sa kanya. Kapag hindi siya nakinig isang beses, sa susunod niyan is iaano ko siya, itutulak ko na sa kanya yung gamit. O sige, sirain mo. Napakadali kong kausap. Ayan. So, pagka dumating yung nanay at nasira, tapos isinira ng anak mo. So, ayun lang yung ano ko. And yun nga, sa pagligo dati, napaka-tarantado nitong bata na to. Alam mo yun, sobrang konti, alam mo yung parang ihi na pinutol-putol, ganun lang, hindi mo basa itong buhok na to, oh, ganun. So natatawa ko, ano to? Tapos ginawa ko, nilakasan ko yung tubig, namatay na siya, hindi na siya makahinga, ganun na siya, tapos umiyak ng ngawa talaga siya, and then pumasok yung nanay yung tatay. Dati, kapag umiiyak tong bata, punta agad yung nanay tatay, alam mo yung parang namatay na yung anak nila, sinakta na sa loob. Tapos sabi sa akin, anong ginawa? Anong nangyari? Sabi ko, hindi ko alam po, shampoo yung nakaano sa kanya o tubig, basta bigla na lang siyang umiyak. Tapos kinausap nila yung yung bata sa lengguwahe nila, and then ewan ko ano sinabi ng bata, basta wala akong pakialam. Tapos ayun, inutusan ako na hinaan konti yung tubig, ganun ganun, o sige, ayan. So nakuha ko na yung timpla, nalaro ko na siya, halos parati na kaming magkasama, and ayun, unti-unti ko nang binabago yung ugali niya, unti-unti ko nang pinapamukha sa kanya na mali yan, kasi dati natutuwa siya, sabi kong ganun, mali yan. And then, alam nyo ba ngayon, hindi na siya nakikinig sa mama niya. Kapag ako nagsabi, parang gaganon agad yan siya. Alam mo yung ganon agad yan siya, and titigil niya na yan agad. Katulad kanina, gusto niyang uminom ng gatas, and yung gatas is pupunuin daw. Yung mama, papayag na. Sabi niya ganon. Papayag na siya. Sabi ko, hindi, ano lang, 150 lang yung ilalagay ko kasi 'di ba malapit na maghapunan, mamaya mabusog ka na niyan, ginanon ko. Tapos parang yung nanay, dahil doon sa sinabi ko, lumakas yung ano niya, loob na niya na kontrahin yung bata. Ayun, nag-reason out na siya sa bata, ganun ganun, hanggang sa napapayag na 150. Pero kung hindi mo siya anuhin, is pababayaan niya lang yung bata sa gusto niya. Katulad nung nakaraan, iinom yung bata ng gamot. So
ayaw ng bata, ang gusto ng bata, maligo na muna. Pagkatapos daw maligo, tsaka na daw siya uminom ng gamot. And then, sabi kong ganun sa nanay. Kasi, ang tagal nila nag-usap, so hindi niya napapayag yung bata. So, sabi ko sa nanay, natawa ako, hala, nanalo siya. Sabi kong ganun, sabi kong ganun, hala, nanalo siya, yung bata. Sabi ko ganun, hala, nanalo yung bata. So, parang naano yung nanay, napahiya siya, kasi ginanon ko. Alam mo, umalsa na yung boses niya, naghalit na siya, pinagalitan niya na yung bata, tapos umiyak na yung bata, doon na, napainom na niya ng gamot yung bata, kasi aalis sila nung time na yon and maliligo kami kasi kakain siya ng hapunan, so kailangan niya munang uminom ng gamot, kasi aalis na nga yung amo ko, so kung antayin pa kami, mag-iisang oras kami bago matapos maligo, so sabi ko, wala, mananalo yung bata. Sabi ko, gano'n, tapos nahiya yung nanay. Ayun, napainom niya ng gamot yung bata nang wala sa oras. Ewan ko kung paano ko siya na ano, pero nung nakaraan kasi, sumigaw-sigaw yan siya doon sa labas. Sabi ko gano'n sa kanya, tingnan mo yung ugali mo, ginanon ko talaga siya kahit madaming tao. 5 taon ka pa lang, akala mo ba, alam mo na lahat? Ginanon ko talaga, hindi ko alam, basta ginangawan ko talaga yan siya kapag alam ko mali. Hindi mo alam lahat, nagmamarunong ka pa, ginaganon ko talaga yan. Hindi ko lang alam, minsan kasi, kapag sumisigaw yan siya, yung ibang tao is yun yung parang, hey, gumagano yung parang sila yung naano sa bata, sila yung nagagalit kasi nga yung bata na ganyan. Sabi ko, wag kang sumigaw, sabi kong ganun sa kanya. Pwede ka namang magsalita ng mahinahon, susundin pa kita agad. Pero kapag sumigaw ka, hindi kita susundin, bahala ka dyan, maputol yung litid mo kakasigaw, sabi kong ganun. So, sabi niya, paano kasi si mama sumisigaw? So parang nasyak ako kasi sabi niya si mama daw sumisigaw. So ngayon ang nangyari is umuupo siya, nagsusuot ng ng tsinelas, and then nagtanong ngayon yung tatay. Sabi ng tatay, pipindutin ko na ba yung elevator? Sabi niya, hindi! Sumigaw siya, sabi ng tatay, pwede ka namang magsalita ng may naon, bakit ka sumigaw? Sinabi ko ngayon sa tatay. Sabi niya sa akin, kaya daw siya sumisigaw kasi yung nanay niya nga daw nakasigaw. So parang, hala, parang naganon yung tatay, parang nashock. Sabi ng tatay, na lang siya nagrason. Sabi niya, yung nanay mo sumisigaw yun kapag galit, pero pag hindi naman yun nakasigaw. Sabi ganon sa kanya. Tapos simula nun, parang yung ugali kasi ng bata, kapag pinapabayaan mo, sabi ko nga sa kanya, kapag sinigi mo yan ang sinigi yung ugali mo, walang magtatagal sa'yo, walang mag-aalaga sa'yo, ikaw mag-isa maliligo. Sabi ko gano'n sa kanya. Kakain kang mag-isa, walang magsusubo sa'yo, walang magbabasa sa'yo ng libro. Ginaganon ko talaga yan siya. Pinapamukha ko sa kanya na kapag wala ako, kawawa siya. Sabi ko, tingin mo may magtitiis sa'yo? Ginaganon ko talaga yan. Tapos isang beses sabi niya nga, kasi nagalit talaga ako, sabi niya isusumbong niya daw ako sa nanay ko, sa nanay niya. Sabi ko sa kanya, sige isumbong mo, samahan pa kita dali para matapos na to. Sabi ko ganun. Talagang nashock siya nung time na yun nung sinabi ko, sige samahan pa kita. Ginanon ko talaga sa sobrang galit ko. Nandyan lang din kami sa harap ng CCTV nung time na yun. Kapag nakikipag-away ako sa kanya, dyan ako sa harap ng CCTV. Bahala na yung nanay, basta kaming dalawa ng nanay mag-away kung ganun. So hindi ko alam guys, pero kasi kapag nakikita kasi nilang takot ka, mas lalo ka nilang pinupush, alam mo yun, talagang dudurugin ka nila, kaya kailangan lumaban kayo kapag nasa tama naman kayo. So ang nangyari is hindi na siya nagsumbong kasi inano ko na, sinabi ko magsumbong siya. And yung nanay at tatay, kapag dinidisiplina ko yung bata, hinahayaan nila ako. Kasi sa akin na nga lang to nakikinig. Alam nyo ba, pag nakaupo kami sa taxi or sa sasakyan, katabi kami, nanay, bata, tas ako, magugulat ka yung kamay niyang dalawa, nasa akin yan, kinukuha niya yung kamay ko, nilalagay niya sa lap niya, and then doon nakaano yung kamay niya, nakahawak. So nahihiya ako kasi nga yung nanay is nandyan, hindi niya hinawakan yung kamay. So minsan tinatanggal ko yung kamay ko, pag naano naman siya, lalagay niya naman yung kamay, o di kaya sasandig siya sa akin, ganyan. Sa nanay hindi siya ganyan, hindi siya malambing. And parati yan siya dito sa likod ko, sumasakayan siya, naglalaro kami niyan. So hindi ko lang alam kung paano ko siya pero nakuha ko na talaga yung loob. Ilang dura na din yung nakain niya sa akin. Putang ina, pagkagalit talaga ako, visit talaga yung walang gante. Ginagawa ko, pagkalalo paggalit ako, gatas yan. Halimbawa, ito, bote ng gatas.
Buta ka, ang dami mong kasalanan sa akin ngayong araw, duraan ko yan. Muntik na kanya akong mahuli kasi nga dinuraan ko. Insakto pagharap niyang ganun, ay, sabi ko, dura talaga, talagang mapapakain ko talaga siya ng dura. Tapos basta marami siyang ginagawang kalokohan, gumaganti ako palihim. Yung mga laruan niya, ayun, yung malapit sa mga basurahan o di kaya malapit sa mga pinagtatapon ko yan. Ang ginagawa ko para matapon ko, halimbawa may mga makakapal na basura dyan sa taas na naka-plastic, mga tissue nila doon sa mga sipon nila na nakasinga. Ayan, so may basurahan din kasi sa loob ng kwarto nila. So kapag tinanggal ko yun, marami. So ang ginagawa ko, iniilalim ko yung mga laruan na pinangtapon ko, intakpan ko nung plastic na puno ng mga tissue. So ganun yung ginagawa ko kapag gusto kong gumanti. And then kapag nagluluto naman ako, kahit nandun yung CCTV, ay nakayuko akong ganun, dura yan, visit ka. So, talagang ang hindi ko lang ginagawa ng ganyan yung amo kong lalaki tsaka yung babae, kasi wala naman silang ginagawa sa akin, yung bata lang talaga. Tapos ayun lang naman, puro dura lang naman ginagawa ko. Yung iba daw, sabi ng kapatid ko, yung buhok daw ng bata is putulin and then ilalagay daw sa sa ganto. Yan, itahi mo daw. Yun yung sabi nila para mapaano sa'yo yung bata. Sabi naman ng lola ko, pero hindi ko sinusunod, kapag pawis na pawis ka daw, ayan, ganunin mo, lagay mo sa towel, lagay mong ganon, and then ipuga mo, or ayan, basta ipuga mo doon sa iinumin niya, ipainom mo sa kanya yung pawis mo. Pinakamaano daw, pinakamalakas daw yung sa may singit na pawis, and dito sa kilikili dito. So ayun yung inutos nila sa akin, pero hindi ko ginagawa kasi dura lang yung nagawa ko dito sa bata. Ayan, so depende na lang guys. Paano ba? Yun nga, natampal ko to isang beses yung bata, pero yung mga parents nito is hindi talaga sila nananakit. Ako lang talaga kasi napipikon talaga ako. And siguro din ang amo ko na yun nga, ganyan nga yung ugali ko. At least kahit papano nakikinig sa akin tong bata. Kapag sinabi ko, hindi yan katulad kanina, gusto niyang sumakay sa likod ko. Sabi ko, madumi ang sapatos mo, sumigaw siya. Ay, tumayo talaga kaming dalawa doon sa may gilid ng daan, nag-anuhan talaga kaming dalawa. Tapos sabi ko, tingnan mo yung ugali mo, sabi. Sabi ko ganon. Tingin mo magpapaano ako sa'yo? Tingnan mo nga yung sapatos mo, ang dumi, sabi ko ganon. Tapos tumingin siya sa akin, huminahon, sabi niya, promise, hindi ko ilalapat yung sapatos ko sa damit mo. So yun nga, ginawa niya, nakaganon yung paa niya, para lang hindi lumapat sa damit ko. So, hindi ko lang alam, pero kung ano yung gusto ko is nasusunod dito sa bata. Hindi ko lang naman pinapasobrahan kasi inaano ko lang siya, dinidisiplina ko lang siya. Yung sabi na nanay na wag ko daw takutin yung bata kasi tinatakot ko to dati para sumunod sa akin. Sinasabi ko na, sige, yung bulati, gigising na, anuhin ka talaga. Sabi ko ganun. So, takot siya. Kapag gabi din, tinatakot ko din siya para matulog. So, sabi ng nanay, wag ko daw takutin kasi nagre-reklamo yung bata. So, hindi ko na tinatakot. Pero ngayon, natutulog na siya kung kailan ko gusto. Pag sinabi ko, matulog ka na dyan, ipikit mo na yung mata mo para makatulog ka. Ginaganon ko talaga yan kapag linggo ng gabi. Awa ng Diyos, natutulog naman yan. Pag uwi ng nanay, tulog. Ayan. Sinasabihan ko siya minsan na pumunta ka na sa sofa kasi papalitan na natin yung diaper mo. Pag ayaw niya, magre-racing kami niyang dalawa, magpapaunahan kami. Sabi ko, who's the one to go to the sofa first? Maybe me. And then kunwari, tatakbo ako ngayon. So ayaw niyan mahuli, ayaw matalo. Kaya pupunta din siya sa sofa, nagmamadali. So, ganun yung mga technique ko guys. And ayun nga, pag naliligo siya and ayaw niyang tumigil dati sa pagliligo, ina-adjust ko sa pinakamalamig talaga na temperature yung tubig para tumigil. So, sige, maligo ka dyan. Hindi ka makinig. Ginaganon ko talaga yan. Tapos ngayon, pag sinasabi ko, tama na yan, tigil na kasi lalamig na yung tubig. Ginaganon ko. Titigil na yan siya. So, kahit pa unti-unti, kung ano yung gusto ko is nasusunod, and para naman sa kanya yun, para naman lumaki siyang may malakas, and ayan, so kasi napapahiya yung nanay niya. Buti pa tong bata, sumusunod pa to sa akin. Yung nanay, hindi niya talaga. Lalo yung tatay, hindi nila napapasunod. Kasi nga, kulang sila sa disiplina. At least ako parati ko siyang kasama. Ngayon, ako na nagsusundo sa kanya. So, sa daan, puro yan siya. Puro pangaral yung nandyan sa kanya. Ayan. So, ayun lang guys. Sana magawa nyo din yan sa alaga nyo. Sana mabait din yung alaga nyo.
Alam nyo ba, meron akong mga subscriber, nakikita ko sila sa mall, kada sundo ko ng bata, may isang babae kahapon na nakatingin sa akin. So, akala Pinay. So, binati ko ngayon, hello. Sabi niya, oh my God, nakita din kita sa personal. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, nanonood ako ng video mo. Ayan. So, hello ate, kung nanonood ka ngayon. Ayan. And then, lumapit sa kanya yung alaga ko, nakipag-usap. Tapos yun dito din sa may katabi lang namin na building, yung isang babae din, subscriber ko din, ayun niyayakap yun siya ng alaga ko, nakikipag-usap sa kanya yung alaga ko. Malambing naman tong alaga ko, kulang lang minsan sa pansin. So ayun lang guys, thank you for watching, bye bye.